Good morning, good morning. Welcome po ulit dito sa ating channel kasi hindi po tayo nakapag-upload na ng video. Medyo matagal-tagal na. So ngayon ay gagawa tayo ng video. Nandito po tayo ngayon sa ating babuyan. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa tungkol sa kung gaano nga ba ang kita, gaano ba kalaki or may kita pa ba sa pag-aalaga ng palakihing baboy. So ngayon ito yung pag-uusapan natin dito ngayon. So may kita pa ba sa pag-aalaga ng baboy? Yun ang mga karamihang tanong sa mga gusto or sa mga nag-aalaga na sa mga backyard farmer natin dito, sa mga nag-aalaga na ng baboy. So may mga katanungan sila kung kumikita pa ba. So marami sa mga hog racer group dito sa Cebu. So may mga nagtatanong na kung kumita pa ba yung iba. So yun ang pag-uusapan natin dito ngayon. So tatalakayin natin ngayon dito kung may kita pa ba sa pag-aalaga ng palakihing baboy. So yung palakihing baboy muna yung pag-uusapan natin at yun ang tatalakayin natin. So bago natin pag-usapan yan, pasyal muna tayo dito. Ipapakita natin dito yung mga alaga nating palakihing baboy. So dito mayroon tayong tatlong biik. Yan. So, dito sa loob. Dito is harvest na. So pinukuha na. Binibinta na namin kasi for harvest ngayon. So dito mayroon pa po tayong for harvest at nandun pa sa likod. So yun ang mga alaga nating palakihing baboy. So may weekend po tayo na nakulungan kasi wala tayong mabili o hindi po tayo bumibili ng biik, so walang nanganganak sa ating inahing baboy. So may vacant na kulungan po tayo kasi hindi tayo magpapapasok ng mga biik na galing sa labas dahil pinoprotektahan muna natin yung ating mga alaga dito na walang sakit na makakapasok. So yun ang pag-usapan natin ngayon, kung may kita pa ba sa pag-aalaga ng palakihing baboy. So mayroon tayong computation dito. So bawat isa ay magbigay tayo ng example. So kung mag-alaga ka ng isang baboy, kung gaano ba, kung may kita pa ba sa pag-aalaga. So ginagawa natin ng computation sa pag-aalaga ng isang baboy, kung may natitira pa ba during sa pagbinta natin. So ba dito ang presyuhan ng biik ay umabot ng 3,500. So yun ang gagamitin nating kapital. So kung mag-alaga ka ng isang palakihing baboy, so mag-start ka, bibili ka ng isang biik, ay nagkakahalaga yun ng 3,500. So yun ang una mong kapital, 3,500. So bibili ka ng isang sakong pre-starter. So dito sa Cebu ay nagkakahalaga yun. Yung feeds na ginagamit natin dito ngayon ay yung presyo ng pre-starter ay umaabot ng 1,300. So 1,300 na yung pre-starter dito. So ipapakain mo isang sako na pre-starter. Then magpapakain ka din ng isang sakong starter. So isang sakong starter, isang sakong pre-starter, isang sakong starter. Ang starter po dito ay nagkakalaga ng 1,900. So yung feeds na ginagamit ko dito, so 1,900. And then after maubos yun, magpakain na kayo ng grower feeds. So yung grower ay ang presyo po dito umabot ng 1,800. Dalawang sakong grower ang ipapakain mo.
So, yon ang medyo doon na yung lumakas ng kumain ang ating alaga. So, magpapakain tayo ng 2 sakong grower feeds. And then last ay magbigay tayo nandito ay ginagamit natin ay magpakain tayo ng 1 sakong finisher feeds. So, yung total, so matotal ay umaabot ng dinagdag ko na dito yung electricity o yung pagpapaligo nila kasi water pump yung ginagamit natin dito. Electricity tayo sa electricity tayo nakakuha or ang supply niya ay sa electricity. So dinagdagan ko ng 500 pesos yung kapital. So maabot ng 12,500. So hindi kasama yung gamot doon kasi yung gamot ay kapag isa lang yung inaalagaan mo, pwedeng yung mga technician lang ng feeds yung ipavitamins mo sa kanila o ipapagamot mo. So doon ka lang kumukuha. So hindi ko na dinagdag yung expenses sa gamot. At hindi pa dito kasama yung pagod, yung pag-aalaga dito kasi binasi ko lang na tayo lang ang nag-aalaga. So wala tayong labor na cost of labor dito. So yung total na kapital ay umabot ng 12,500. So kasama na yon ang bill ng electricity doon na 500 pesos. And 4 months yun. So 500 pesos and 4 months. So, yun ang kapital. 12,500. So, yung puhunan mo dun is, kung ang live weight sa inyo ay 140, is dapat yung minimum, yung kapital niya ba, mana target mo kung na makuha mo yung kapital ay umaabot talaga ng 80 kg. So 80 yun. 80 kg kung 140 ang live weight sa inyo. So kung 150 siguro medyo okay na. Then sa kapital mo sa carcass or sa meat na yung tinatawag nating ration ay dapat makuha mo yung timbang na sa karne na makuha mo yung timbang na 60 kg. So yung sobra pag umaabot na ng 70 or mag 65, 70, 75 pataas yung makuha mong timbang sa karne, ayun na ang yung kita. So dapat yung target mo ay lumagpas sa 60 kg na timbang ng karne. At sa live weight naman ay dapat lumagpas sa 80 kg. So, yun ang kita natin dito. So, ipapakita natin dito yung mga computation natin dito after sa dulo nitong video kung ano bang ano bang may kita pa ba or wala sa pag-aalaga ng kalakihing baboy. So hanggang dito lang po tayo. Salamat sa panonood. I hope na suportahan nyo ang ating channel at magbigay pa tayo ng mga karagdagang impormasyon dito sa pag-aalaga ng baboy. Hanggang dito lang po. Bye!